Brother Eli, ako lang nautusan. Sige po. Basahin ko na lang po. Brother Eli, itanong ko po kung kasalanan ba ang isang ina na byuda iiwan ang anak na babae na may 4 na anak. Bagat mahirap sila sa buhay. Nakakatulong naman ang ina dahil may pensyon. Ano po ang layo nyo? Ba't iiwan nyo? Ay, hindi. Nautusan lang Oo ako. nga po, Hindi ano ako. po ang layo nung inang byuda? Bakit iiwan yung kanyang anak? Gusto lang po niyang matuto yung asawa, yung lalaki dahil walang Maganda hanap po yun. buhay. Maganda po yun. Actually, yun nga ang batas eh. Pag mag-aasawa, dapat yung mga mag-aasawa hihiwalay sa magulang. Pakinggan nyo sa Mateo. 5 at sinabi dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Iiwan ng lalaki yung kanyang ama at ina. Magsasama silang mag-asawa. Ang dalawa magiging isang laman. Kaya nagpapakita po rito ng union na walang istorbo. Pagka kasi sabihan ng katumira, istorbo biyenan mo. Diba? Pakikialaman pati kung ano-anong mga desisyon ng mag-asawa. Baka pati yung kakainin ng mag-asawa siya magdidikta kung ano. Ayaw ni Kristo nung conflict. Kaya po, iiwan mo na yung nanay mo, tatay mo pag mag-aasawa ka. Yun po ang batas. Kaya, dapat sana ang umalis yung anak nyo. Ay yung anak ng byuda. Di ba? Yun ang dapat umalis. Pero kung halimbawa, yung byuda naman po, halimbawa, palagay nyo na kayo yun, halimbawa, no? Para hindi tayo maguluhan. May anak kayo na, may anak na rin. Siyempre, kaya may anak yun, may asawa yun, di ba? Wala na ho sa poder nyo yun. Kung yung anak nyo ay dalaga o binata, hindi nyo pwedeng iwan kung byuda kayo. Pakinggan nyo sa unang Timoteo, Kapitulo 5 at versikulo 18. O sinasabi, 5:8. 5:8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Kung ang sino man hindi nagkakandili sa kanyang sariling sambahayan, actually, tinutukoy dyan babae. Yung byuda, no? Opo. Kung hindi niya kinakandili yung kanyang sariling sambahayan, tumatanggi siya sa pananampalataya. Kasi ang dapat sa byuda, diyan pa rin sa Timoteo. 5 at 4. Ngunit kung ang sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Ayon. Huwag itala na gaya ng babaeng bao samantalang walang 60 taon na naging asawa ng isang lalaki na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa kung siya'y nag-alaga sa mga anak. kailangan pala ang isang babaeng bao matutong mag-alaga ng kanyang sambahayan, ng kanyang mga anak. Kaya po, kung halimbawa, ang anak mo wala pang asawa, wala kang karapatang iwan. Pero kung may asawa na, sila na nga ang dapat na umalis at sumama sa kanilang asawa. Hindi na ho pananagutan yun.